muling pagkawala nito si former Representative Saldico, isinisisi ni Senator Lacson sa gobyerno. Ilang senador ay nagpahayag din ng kanilang reaksyon hinggil sa naturang mga development. May balita si Bombo Angelo Ganan. Bombo Dennis, Bombo Ever, tahasang sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na walang ibang dapat sisihin ng gobyerno kundi ang sarili nila matapos muling makawala ang dating kongresista na si Saldico sa kustodiya ng Czech Republic. Ayon kay Lacson, dapat aniyang magdoble kayod ang gobyerno upang makabawi matapos na mabigong kumilos agad para may balik sa bansa si Ko. Upang mapanagot ito sa mga kasong isinampa sa kanya kaugnay ng pagkakasangkot sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Dagdag pa ng senador, nahaharap ngayon ang mga otoridad ng Pilipinas sa nakakahiyang sitwasyon matapos na muling makawala ang dating kongresista. Habang nakakapanghinayang naman para kay Senator Sherwin Gatchalian na muling nakalaya si Ko. Nawala rin aniya ang tsansa na makamit ng taong bayan ng hustisya na naganap sa katiwalian sa pondo ng gobyerno. Kaya din ang oportunidad na maisawalat ang dating mambabatas ang mga mahalagang impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Question din ni Gatchalian ang mabagal na pagkansila ng mga pasaporte ni Ko, na isa aniya sa mga dahilan kung bakit napakawalan rin ng mambabatas sa Czech Republic kalaunan matapos itong maharang. Kaugnay niyan, pakinggan natin si Senator Sherwin Gatchalian. Sobrang nakakahinayang dahil unang-una gusto natin makamit ang hustisya. Pangalawa, may warrant of arrest na siya. At pangatlo, kung co-cooperate siya, baka meron pa siyang information na iba na makakatulong dito sa flood control scam. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin umano si Gatchalian na maibabalik pa sa bansa si Ko. Suwestyon ng senador na pabilisin ang paglalabas ng red notice laban kay Ko. Gayun din ang pakikipagkooperasyon sa Interpol nang sa ganito ay aniya magkaroon ng limitadong galaw ang dating mambabatas na magpalipat-lipat ng pinagtataguang bansa. Hindi rin umano sayang para kay Gatchalian ang pagpunta ng mga opisyal ng Department of Justice sa Czech Republic. Aniya, importante na mayroong pisikal na presensya roon ng Pilipinas upang makabuo ng maayos na relasyon ng Pilipinas sa Czech authorities upang agad na makakuha ng impormasyon sakaling muling maharang si Ko. Muli, pakinggan natin si Senator Sherwin Gatchalian. A temporary setback. Itong si Saldico may criminal mind. Pinlano niya na ito bago pa siya mahuli. Alam niya na kung anong gagawin. So, kung criminal mind ka, meron kang iba-ibang citizenship, meron kang iba-ibang dokumento, meron kang residency card. So, in other words, pinlano niya na talaga itong sitwasyon na ito. Hindi ito basta-basta umalis na lang siya. Alam niya nang gagawin niya kung mahuhuli siya, madedetain siya, saan siya iikot. So, having said that, ang nakita kong next move ay dapat ma-alert yung Interpol. Magamit na yung network ng Interpol para mahuli siya dahil meron ring warrant of arrest siya dito na-issue ng Sandigan. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever, matatandaan na nauna nang sinabi ni Lacson na plano niyang agad ipatawag si Ko upang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scam. Lalo pat inilalarawan ito bilang arkitekto sa mga irregularidad sa katiwalian sa mga proyekto. Balak rin ni Lacson na paghaharapin sana si Ko, dating Speaker Martin Romualdez, 18 dating sundalo at si Orly Gutesa upang matukoy sa pagdinig kung sino sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.